Alam mo ba, maraming matatanda ang madalas sinasabihan ng mahina na kasi resistensya mo. Pero ang totoo, hindi ito basta dahil sa edad. Oo, totoo na habang tumatanda tayo, bumabagal ang kilos ng katawan at humihina ang immune system. Pero alam mo rin ba na kayang-kaya mo itong palakasin kahit nasa edad 70 or 80 ka na? Kaya kung gusto mong manatiling malakas, masigla at iwas sakit, huwag mong palalampasin ito. Dahil pag-uusapan natin ang mga natural na paraan para mapatatag ang iyong panlaban sa sakit. Simulan natin sa isang simpleng tanong. Kamusta ang tulog mo kagabi? Kasi ang unang sikreto sa malakas na resistensya ay hindi galing sa gamot o bitamina, kundi sa maayos na tulog. Kapag kulang sa tulog, bumababa ang produksyon ng white blood cells, na siyang sundalo ng katawan laban sa mga mikrobyo. Kaya kung sanay kang natutulog alas 2 o alas 3 ng madaling araw, subukan mong baguhin iyon. Gawing konsistent ang oras ng pagtulog at pagbangon araw-araw. Kahit 6 hanggang 8 oras lang, basta tuloy-tuloy at mahimbing, malaking tulong na iyon sa katawan mo. Isipin mo parang cellphone lang ang katawan mo. Kapag hindi mo sinaksak ng buo sa charger, hindi ito tatagal sa buong araw. Ganon din ang immune system mo. Ang tulog, ang saksakan ng lakas ng katawan. Kaya simula ngayon, maglagay ka ng routine. Iwas cellphone 1 oras bago matulog. Bawasan ang kape sa hapon. At subukan mong uminom ng maligamgam na gatas o salabat bago humiga. Makikita mo mas madali kang makakatulog at mas gagaan ang pakiramdam mo paggising. Pangalawa, ang tamang pagkain. Alam kong marami sa atin ang sanay sa mga pagkaing mamantika, matatamis at maalat dahil masarap daw. Pero tandaan, kung gusto mong lumakas ang resistensya mo, dapat iwasan mo ang sobrang processed foods. Pumili ka ng pagkain na mayaman sa vitamins A, C at E, tulad ng malunggay, kalabasa, papaya at saging. Ang mga gulay at prutas na ito ay parang natural na shield ng katawan mo. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Madalas nasa palengke lang o sa bakuran mo ang mga ito. May kilala akong lola sa Pangasinan, si Lola Nena. Araw-araw siyang kumakain ng gulay mula sa kanyang tanim. Malunggay sa tinola, kamote tops sa sinigang, at papaya sa tanghalian. Alam mo, bihira siyang sipunin kahit edad 80 na siya. Hindi siya umaasa sa mamahaling gamot kasi ang panlaban niya ay nasa plato pa lang. Kung kaya ni Lola Nena, kaya mo rin. Pangatlo, ang paggalaw ng katawan. Hindi mo kailangang mag-gym o magbuhat ng mabigat. Ang simpleng paglalakad sa umaga, pagwalis sa bakuran, o pag-stretch ng braso ay sapat na. Kapag gumagalaw ang katawan, umiikot ng maayos ang dugo at mas mabilis gumagana ang immune system mo. Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang mga matatandang may aktibong pamumuhay ay mas bihirang dapwa ng trangkaso at pneumonia dahil kapag gumagalaw ka, hindi lang katawan ang nagiging malakas, pati isip at emosyon mo rin. Kaya kung gusto mong palakasin ang resistensya mo, isipin mong parang halaman ang katawan mo. Kailangan ng tulog para lumago, kailangan ng tamang pagkain para magpatibay, at kailangan ng galaw para manatiling buhay at sariwa. Kapag kulang ang isa, humihina ang buong sistema. Marami sa ating mga seniors ang nasanay sa pag-inom ng vitamins araw-araw. Maganda yon, pero tandaan, hindi vitamins lang ang solusyon. Ang tunay na lakas ay galing sa disiplina, sa tamang oras ng tulog, tamang kain at tamang paggalaw. Isipin mo ito, lolo o lola. Bawat araw na inaalagaan mo ang katawan mo, isa itong hakbang palayo sa ospital. Isa itong hakbang papunta sa mas mahaba at mas masayang buhay. Hindi mo kailangang maghintay na magkasakit bago kumilos. Simulan mo ngayon. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mo mapapalakas pa ang immune system mo gamit ang tamang pag-inom ng tubig, pag-iwas sa stress. Yun mga simpleng habit na kaya mong gawin kahit nasa bahay lang. Hindi mo kailangang gumastos. Kailangan mo lang ng kaunting sipag
at pag-aalaga sa sarili. Kung nandito ka pa, ibig sabihin seryoso kang alagaan ang sarili mo. I-comment mo nga ang salitang 1 kung gusto mong lumakas pa ang katawan mo araw-araw. Kung napanood mo ang unang bahagi, alam mo na malaking tulong ang tamang tulog, pagkain at paggalaw sa pagpapatibay ng resistensya. Pero may isa pang simpleng bagay na madalas nating nakakalimutan. Tubig. Oo, simpleng tubig lang, pero napakalaki ng papel nito sa kalusugan ng immune system mo. Alam mo ba na kapag kulang ka sa tubig, mas hirap ang katawan mong maglabas ng mga dumi at mikrobyo? Para bang gusto mong linisin ang plato pero kaunti lang ang tubig na ginagamit mo, hindi talaga malilinis ng maayos. Ganoon din sa loob ng katawan. Kapag dehydrated ka, bumabagal ang paggalaw ng dugo at hindi maayos na naipapadala ng immune cells ang proteksyon sa buong katawan. Kaya simula ngayon, ugaliing uminom ng sapat na tubig. Hindi kailangang sobra, pero dapat regular. 6 hanggang 8 baso kada araw ay sapat na. Pero dagdagan mo pa kung mainit ang panahon o pawisin ka. Kung gusto mong mas masarap, pwede kang maglagay ng kaunting hiwa ng pipino, lemon o kalamansi sa tubig. Natural na pampalasa at dagdag vitamin C pa. Alam ko, maraming seniors ang medyo iniiwasan ng tubig kasi madalas daw umihi. Pero isipin mo na lang, bawat pag-ihi ay parang paglilinis ng katawan. Habang nilalabas mo ang ihi, tinatanggal mo rin ang mga lason at mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit. Kaya huwag mong pigilan. Uminom lang ng tama at siguraduhin hindi ka nauuhaw bago matulog o bago kumain. Ngayon, pag-usapan naman natin ang stress. Marami sa ating mga matatanda ang hindi alam na ang sobrang pag-aalala ay nakakahina rin ng resistensya. Kapag laging mataas ang stress level, tumataas ang cortisol sa katawan at ito ang hormone na sumisira sa balanse ng immune system mo. Kaya kung palagi kang nag-iisip ng mga problema, reklamo o takot, hindi lang isip mo ang napapagod, pati katawan mo rin. May kilala kong lolo, si Lolo Ben. Palagi siyang tahimik, pero sa totoo lang puno ng iniisip. May utang daw ang anak, may problema sa lupa, may lagnat ang apo. Halos gabi-gabi, gising siya hanggang hating gabi. Hanggang sa nagkasakit siya, simpleng ubot sipon lang daw pero hindi gumaling agad. Nang nagpa-check up, sinabi ng doktor, "Lolo, humina po resistensya niyo dahil sa kakaisip." Doon niya na-realize na hindi pala lahat ng problema kailangang sagutin agad. Minsan, kailangan mo lang magpahinga at magtiwala. Kaya kung gusto mong lumakas ang resistensya mo, alagaan mo rin ang isip mo. Magdasal sa umaga, huminga ng malalim, makinig sa paborito mong kanta, o makipagkwentuhan sa kapitbahay. Ang mga simpleng bagay na ito, akala mo maliit, pero malaki ang epekto sa katawan. Kapag masaya ang isip, mas gumaganda ang takbo ng dugo, mas lumalakas ang puso, at mas aktibo ang immune system. Subukan mong gawin ito araw-araw. Paggising sa umaga bago ka bumangon, huminga ka ng malalim ng 3 beses. Sabihin mo sa sarili mo, "Salamat, gising pa ako. Isa na namang araw para maging malakas." Kahit ganoon kasimple, mararamdaman mong may pagbabago. Isa pa sa madalas makalimutan ng mga seniors ay ang kahalagahan ng araw. Ang liwanag ng araw ay natural na source ng vitamin D na napakahalaga para sa immune system. Hindi mo kailangan magbilad ng matagal. 10 hanggang 15 minuto sa umaga, mga bandang 7:00 hanggang 8:00 ay sapat na. Ang init ng araw sa panahong iyon ay banayad at ligtas para sa balat. Kung may maliit kang halamanan o bakuran, doon ka maglakad-lakad habang nag-aalmusal o nagkakape. Parang hitting 2 birds with 1 stone. Nakakahinga ka ng sariwang hangin at nakakakuha ka pa ng vitamin D. Kung mahilig kang maglaba o magwalis, mas mabuti pa. Gawin mo iyon sa umaga habang mainit pa ang araw. Iyan na mismo ang iyong exercise at vitamin D time. Ganyan din ang ginagawa ni Lola Mercy sa amin. Tuwing 7:00 nasa labas na siya, nagwawalis habang may dalang tasa ng kape. Sabi niya, "Masarap ang pakiramdam, parang nililinis ko rin ang isip ko." Kapag pinagsama mo ang tamang tubig, tamang paghinga at tamang sikat ng araw, nagiging mas aktibo ang immune system mo.
Parang nabubuhay muli ang katawan mo araw-araw. Hindi ito nangangailangan ng gamot, kundi ng disiplina at pag-aalaga sa sarili. Tandaan mo, lolo o lola, hindi mo kailangang hintayin pang magkasakit para alagaan ang katawan mo. Minsan, ang mga simpleng bagay na ginagawa araw-araw, tulad ng pag-inom ng tubig, paghinga ng malalim, at pagbilad sa araw, ang pinakamabisang proteksyon laban sa karamdaman. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano mapapanatiling malinis, maaliwalas at malusog ang iyong paligid para mas tumibay pa ang resistensya mo. Dahil ang malinis na paligid ay may malaking koneksyon sa malakas na katawan. Kung nandito ka pa, ibig sabihin seryoso ka talaga sa pag-aalaga ng sarili mo. I-comment mo nga ang salitang do para malaman kung kasama pa rin kita sa laban para sa kalusugan. Kung napanood mo na ang unang 2 bahagi, alam mo nang napakahalaga ng tamang tulog, tamang pagkain, galaw ng katawan, tubig, at tamang pag-iisip para mapanatiling malakas ang immune system. Pero may isa pang aspeto na madalas hindi napapansin, ang kapaligiran natin. Oo, ang hangin na nilalanghap mo, ang araw na tumatama sa balat mo, at ang kalinisan ng paligid mo ay malaking bahagi rin ng iyong kalusugan. Alam mo ba na ang maruming hangin ay isa sa mga dahilan kung bakit madaling kapitan ng sipon, ubo, at trangkaso ang matatanda? Kapag palaging sarado ang bahay at walang sirkulasyon ng hangin, naiipon ang alikabok at mikrobyo, lalo na kung may mga lumang kurtina o unan na matagal nang hindi nalalabhan. Nagiging taguan iyon ng mga allergens na pwedeng makairita sa ilong at baga. Kaya kung gusto mong palakasin ang resistensya mo, mag-umpisa ka sa simpleng hakbang. Buksan ang bintana tuwing umaga. Hayaan mong pumasok ang sariwang hangin at liwanag ng araw. Kapag pumapasok ang araw, hindi lang ito nagbibigay liwanag, tumutulong din ito para mamatay ang ilang uri ng bakterya at amag sa paligid. Ang liwanag ng araw ay natural na disinfectant. Kung madalas kang nasa loob ng bahay, subukan mong umupo malapit sa bintana o sa veranda kahit 10 minuto lang araw-araw. Ramdam mo agad ang pagbabago. Mas presko, mas magaan ang pakiramdam, at mas malinaw ang paghinga. May isang lola sa Quezon na nakilala ko, si Lola Sion. Araw-araw, kahit mahina na ang tuhod, pinipilit niyang magwalis sa umaga habang umaabot ang sikat ng araw sa kanyang sala. Sabi niya, "Mas masarap huminga pag nalilinis ko ang paligid." Hindi lang iyon simpleng gawaing bahay, iyon na ang kanyang ehersisyo, exposure sa araw, at paraan para maging payapa ang isip. Ang resulta, hindi siya madaling sipunin, bihira magkasakit, at laging masigla ang aura niya. Kaya kung ikaw ay nasa bahay lang madalas, huwag mong hayaan na laging sarado ang bintana. Kahit ilang minuto lang ng sariwang hangin, malaking tulong na sa baga at sa immune system mo. Ang simpleng paghinga ng malinis na hangin ay nagbibigay sigla sa dugo, at kapag malinis ang dugo, mas mahusay gumagana ang depensa ng katawan. Isa pa sa mga kalaban ng immune system ay ang maruming paligid. Maraming mikrobyo at alikabok ang nagdudulot ng iritasyon sa ilong at lalamunan na pwedeng mauwi sa impeksyon. Kung gusto mong mapanatiling malusog ang katawan mo, siguraduhin mo ring malinis ang paligid mo. Walisin ang sahig, punasan ang mga lamesa, at labhan ang kurtina kada 2 linggo. Kung may alagang hayop, siguraduhin mong nalilinis din ang kanilang tulugan. Pero tandaan, hindi mo kailangang ubusin ang lakas mo sa paglilinis, unti-unti lang. Halimbawa, Lunes para sa kwarto, Martes para sa sala, at Miyerkules para sa kusina. Ganun lang, araw-araw may konting gawaing nakakatulong hindi lang sa kalinisan, kundi sa sirkulasyon ng dugo mo rin. Maraming seniors ang napapansin na mas madaling sumakit ang ulo o manghina kapag madumi ang paligid. Ang totoo, hindi lang ito dahil sa dumi mismo kundi sa pakiramdam ng kabigatan sa isip. Kapag cluttered ang paligid, cluttered din ang isip. Pero kapag malinis, mas malinaw kang mag-isip, mas kalmado ka, at mas madali kang ngumiti. At alam mo na, kapag masaya at kalmado ang isip, mas matatag din ang resistensya mo. Isipin mo ito,
Ang kalinisan ay hindi lang tungkol sa pagpapaganda ng bahay, kundi tungkol sa pagpapabuti ng kalusugan. Kapag malinis ang paligid, mas konti ang mikrobyo na lumalaban sa immune system mo. Parang binibigyan mo siya ng tulong para makapag-focus sa tunay na laban. Ang pagpapanatiling malakas at masigla ka araw-araw. Siyempre, huwag kalimutan ang tamang ventilasyon. Kung may electric fan o air purifier ka, siguraduhing nililinis din ang filter. Kung wala, sapat na ang pagbubukas ng pinto at bintana sa umaga para makapasok ang sariwang hangin. Subukan mo ring maglagay ng halaman sa loob ng bahay tulad ng sansevieria o aloe vera. Hindi lang ito nakakaaliwalas sa mata, nakakatulong pa sa paglilinis ng hangin. Ngayon baka iniisip mo, kailangan ko pa bang gumastos para maging malinis? Hindi kailangan. Karamihan ng paraan ay libre. Ang walis, basahan, tubig at araw. Sapat na iyan para maging mas maayos ang iyong kapaligiran. Ang kailangan lang ay kaunting sipag at oras. Kapag regular mong nililinis ang paligid, lumalakas din ang pakiramdam mo ng kontrol. Hindi mo nararamdaman na tumatanda ka, kundi para bang may bagong sigla ka bawat araw. Iyan ang sikreto ng mga matatandang masigla kahit edad 80. May disiplina sa simpleng bagay. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga natural na bitamina at pagkaing pwedeng makatulong lalo sa pagpapatibay ng immune system. Mga simpleng pagkain na madalas mo nang nakikita sa palengke o taniman. Pero hindi mo alam, may taglay palang lakas na kayang lumaban sa sakit. Kung nandito ka pa, ibig sabihin committed ka talaga sa iyong kalusugan. I-comment mo nga ang salitang 3 kung gusto mong malaman ang mga natural na pampalakas ng immune system sa susunod na bahagi. Ngayong alam mo na kung gaano kahalaga ang maayos na tulog, tamang pagkain, pag-inom ng tubig, pag-iwas sa stress, at malinis na kapaligiran, oras na para pag-usapan natin ang mga natural na pagkain kayang magpalakas ng immune system mo. Iyong mga mura lang, madaling hanapin at subok na ng mga ninuno natin. Una sa listahan, ang bawang. Alam kong halos lahat ng bahay ay may bawang, pero baka hindi mo alam kung gaano ito kalakas na panlaban sa sakit. Ang bawang ay may taglay na alisin, isang natural na compound na tumutulong labanan ng bakterya at virus. Sa madaling salita, ito ang parang maliit na sundalo ng katawan mo. Kung gusto mong mas palakasin ang resistensya mo, subukan mong isama ang bawang sa araw-araw na ulam mo. Halimbawa, sa pritong isda, sa ginisang gulay, o kahit sa sabaw. May mga matatanda pa nga na kumakain ng isang butil ng bawang sa umaga. Oo, medyo matapang ang amoy, pero sinasabi nila na epektibong panlaban ito sa sipon at ubo. Kung ayaw mo ng hilaw, pwede mong iprito ng kaunti sa olive oil o lagyan ng honey para mas madali lunukin. Pangalawa, ang luya. Ilang beses ka na sigurong nakainom ng salabat, di ba? Pero baka hindi mo alam na bukod sa pagpapainit ng katawan, ang luya ay may anti-inflammatory properties na tumutulong sa lalamunan, baga at immune system. Kapag regular kang umiinom ng salabat, lalo na sa malamig na panahon, mas protektado ka laban sa ubo at trangkaso. Subukan mo ito. Tuwing umaga, bago kumain, uminom ng mainit na salabat na may kaunting honey. Hindi lang pampagana, pampalakas din ng resistensya. Ganyan ang routine ni Lolo Ben tuwing alas 7 ng umaga. Isang tasa ng salabat habang nag-aabang ng araw sa may bintana. Sabi niya, mas magaan ang dibdib, mas malinaw ang paghinga at mas alerto ang isip. Pangatlo, ang malunggay. Sa bawat barangay, halos may puno ng malunggay. Madalas natin itong nakikita pero hindi napapansin kung gaano ito kayaman sa bitamina. Mayroon itong vitamins A, C at E, pati iron at calcium, lahat ng kailangan ng immune system. Kaya kung gusto mong lumakas, subukan mong isama ito sa iyong tinola, monggo, o kahit sa ginisang sardinas. Ang kagandahan pa ng malunggay, mura lang at mabilis itanim. Maraming lola ang nagsasabing isang dahon ng malunggay parang isang tableta ng bitamina. At totoo iyon kasi natural itong source ng nutrisyon na madaling maabsorb ng katawan. Ika-4, ang saluyot
at ampalaya. Oo, alam kong may mga seniors na ayaw sa pait ng ampalaya, pero alam mo ba? Ito ay may antioxidants na tumutulong linisin ang dugo at iwas diabetes. Ang saluyot naman, malambot at masarap kapag nilaga. Nakakatulong ito para sa digestion at pampalakas ng immune cells. Kung gusto mong maging creative, pwede mong haluan ang ampalaya ng itlog o saluyot ng tinapa. Masarap na, malakas pa. At syempre, huwag kalimutan ang fruits. Lalo na ang papaya, bayabas at saging. Ang papaya ay may papain enzyme na tumutulong sa digestion, kaya mas madali ma-absorb ng katawan ang nutrients. Ang bayabas naman, may mataas na vitamin C na panlaban sa sipon, habang ang saging ay nagbibigay enerhiya para sa maghapong gawaing bahay. Kung iisipin mo, lahat ng ito ay nasa paligid lang. Hindi mo kailangang bumili ng mamahaling imported vitamins. Nasa kusina mo na ang mga natural na pampalakas. Ang kailangan lang ay gawing parte ng araw-araw na pagkain. Isipin mo, lolo o lola, bawat subo ng malunggay o bawat higop ng salabat ay parang dagdag proteksyon sa katawan mo. Parang unti-unting binubuo ng katawan mo ang pader laban sa mga mikrobyo at virus. Kaya kung gusto mong maging mas malakas pa, gawin mong regular ang pagkain ng mga ito. May mga doktor na nagsasabing, food is medicine. Totoo iyon. Ang pagkain ay pwedeng gamot kung tama ang pipiliin mo. Pero kung puro processed, instant noodles o matatamis, nagiging lason din ito sa katawan. Kaya piliin mo palagi kung alin ang makakabuti. Narito ang simpleng daily routine na pwede mong sundan. Paggising, isang basong tubig. Pagkatapos magdasal, huminga ng malalim at maglakad-lakad sa umaga. Pagbalik, isang tasa ng salabat. Sa almusal, itlog at saging. Sa tanghalian, may gulay na malunggay o ampalaya. Sa hapunan, sabaw na may bawang at luya. Simple lang pero subok na epektibo. Kung gagawin mo ito araw-araw, mararamdaman mong mas gaan ang katawan mo, mas bihira kang sipunin, at mas maaliwalas ang isip mo. Ang sekreto talaga ay consistency. Araw-araw mong bigyan ng oras ang sarili mong gumaling at lumakas. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalakas na sandata laban sa sakit na madalas nakakalimutan ng marami. Ang koneksyon ng emosyon at isip sa kalusugan, dahil kahit gaano ka pa kumain ng tama, kung puno ng galit o lungkot ang puso mo, humihina rin ang immune system. Kung nandito ka pa, ibig sabihin seryoso kang palakasin ang katawan mo sa natural na paraan. I-comment mo nga ang salitang 4 para malaman kung kasama pa rin kita hanggang dulo ng ating kalusugan journey. Marami na tayong napag-usapan. Tamang tulog, malusog na pagkain, pag-inom ng tubig, iwas stress, kalinisan sa paligid, at mga natural na pagkain na pampalakas ng katawan. Pero ngayon pag-usapan natin ang madalas nakakaligtaang bahagi ng kalusugan, ang isip at puso. Dahil kahit gaano ka pa kalakas sa labas, kung mabigat ang loob mo, humihina pa rin ang immune system mo sa loob. Alam mo ba na may direktang koneksyon ng emosyon sa resistensya ng katawan? Kapag masaya at kalmado ang isang tao, mas aktibo ang mga white blood cells. Ito ang mga sundalo ng katawan na lumalaban sa mikrobyo. Pero kapag malungkot, na-stress o laging galit, bumababa ang bilang ng mga white blood cells at mas nagiging madali kang kapitan ng sipon, ubo o trangkaso. May isang pag-aaral na nagsasabing mas mabilis gumaling ang mga pasyenteng may positibong pananaw sa buhay kaysa sa mga laging nagrereklamo o nagagalit. Ang dahilan? Dahil ang isip na payapa ay nagbibigay ng signal sa katawan na ligtas tayo, kaya hindi ito napapagod sa sobrang alerto. Kapag palaging tensyonado ang isip, laging alerto ang katawan na para bang may kalaban kahit wala naman. Ang tawag diyan ay chronic stress at iyan ang unti-unting nagpapahina sa immune system. Kaya kung gusto mong manatiling malakas kahit tumatanda, alagaan mo rin ang emosyon mo. Subukan mong tumawa araw-araw. Kahit simpleng panonood ng nakakatawang palabas o kwentuhan kasama ang pamilya, malaking tulong iyan. Alam mo bang kapag tumatawa ka, lumalakas ang daloy ng dugo, bumababa ang presyon, at gumaganda ang mood? Ibig sabihin,
Pinapalakas mo rin ang katawan mo habang masaya ka. Kung may mga bagay namang bumabagabag sa'yo, subukan mong magpatawad. Hindi lang sa iba kundi pati sa sarili mo. Ang galit kapag itinago mo parang lason sa katawan. Unti-unti nitong binabaan ang iyong sigla. Pero kapag natutunan mong magpatawad, gumagaan ang pakiramdam. At bigla mong mapapansin, mas magaan huminga, mas maganda ang tulog, at mas malakas ang katawan. Isa pa sa mga sikreto ng mga matatandang malalakas ay ang pagiging mapagpasalamat. Tuwing umaga, bago bumangon, subukan mong magpasalamat sa 3 bagay. Halimbawa, salamat at nakatulog ako ng mahimbing. Salamat at buhay pa ako. Salamat at may almusal akong kakainin. Kahit ganoon kasimple, binabago nito ang takbo ng iyong araw. Napupuno ng positibong enerhiya ang isip at iyon mismo ang nagpapalakas ng immune system. May kilala akong lolo sa Batangas, si Lolo Resti. Edad 82 na, pero araw-araw nakangiti at palangiti. Sabi niya, ang sikreto ko, hindi ko pinapansin ang mga hindi ko makontrol. Basta humihinga ako, masaya ako. Wala siyang iniinom na mamahaling vitamins, pero bihira siyang magkasakit. Ang kanyang sekreto, isang payapang isip at pusong marunong tumawa kahit sa gitna ng problema. Kaya kung ikaw ay madalas mag-isip ng negatibo, subukan mong baguhin ang pananaw mo. Sa halip na sabihing ang dami kong sakit, sabihin mo gumagaling na ako. Sa halip na tumatanda na ako, sabihin mo mas matalino at mas marunong na ako ngayon. Ang bawat salitang binibitawan mo ay parang gamot o lason sa katawan mo. Kaya piliin mo palaging ang positibo. Kung minsan naman nakakaramdam ka ng lungkot o pagod, normal lang yan. Pero huwag mong hayaang manatili. Tawagan mo ang kaibigan mo, magdasal, o lumabas at maglakad-lakad sa labas. Ang simpleng paglanghap ng hangin, pakikinig sa huni ng ibon, o pagmasid sa mga halaman ay malaking tulong para mapanumbalik ang sigla ng isip at katawan mo. Tandaan mo, lolo o lola, hindi mo kailangang maging perpekto para maging malusog. Kailangan mo lang maging mas mapagmahal sa sarili mo araw-araw. Ang immune system mo ay parang isang kaibigan. Kapag inalagaan mo, aalagaan ka rin nito. Kapag binigyan mo ng pahinga, tamang pagkain, at positibong emosyon, gaganti ito sa pamamagitan ng lakas, tibay, at sigla. Kung maaalala mo lahat ng pinag-usapan natin mula part 1 hanggang ngayon, tulog, pagkain, tubig, galaw, kalinisan at masayang puso, iyon na mismo ang reseta para sa mahabang buhay. Wala itong expiration date, hindi ito mahal. Pero kailangan ng disiplina at pagmamahal sa sarili. At kung may isa kang bagay na tandaan, ito iyon. Ang malakas na katawan ay resulta ng masayang puso at payapang isip. Kaya simula bukas, gawin mong araw-araw ang alagang sarili. Uminom ng tubig, maglakad-lakad, ngumiti sa salamin at magpasalamat. Dahil habang ginagawa mo yan, unti-unti mong pinapatatag ang panlaban ng katawan mo sa sakit at sa lungkot. Kung nakarating ka rito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, gusto mo talagang maging malusog at mas masaya sa iyong edad. I-comment mo nga ang salitang done para malaman kung natapos mo ang buong video. At isa ka sa mga seniors na hindi lang basta nabubuhay, kundi namumuhay ng malakas at masaya. At syempre, kung gusto mo pa ng mga video tungkol sa kalusugan ng matatanda, i-like mo ang video na ito at subscribe sa ating channel. Dahil dito, sama-sama tayong lalakas, titibay at tatagal ng may ngiti at inspirasyon. Smash subscribe if you want to live your best life after 60.